Pinagtanggol ni Marcos ang vice-presidente mula sa ilang panawagan na magbitiw ito sa kanyang gabinete. Binigyang diin ni Marcos na mananatili ang pangalawang pangulo bilang kalihim ng edukasyon. May mag-iiyakan na naman. Sino ba yung mga nagsabi na kailangan ng tanggalin si VP Sara sa DepEd? Nako, eto, nagsalita na si PBBM. Tiniyak ni PBBM na hindi maapektuhan ang kanyang trabaho dyan sa DepEd. Mananatili si VP Sara dyan sa Department of Education. Mananatili. Uulitin ko ha. Mananatili. Yung mga nanawagan dyan, sino ipapalit nyo? Si Lenny. Sino ipapalit nyo? Dyan sa si Franz Castro na laging papampam dyan sa mga estudyante, kung sino yung ipapalit dyan. Itong tuwa yung mga yung mga mahilig mag-recruit dyan. Tuwang-tuwa sila. Hindi pwede. Kailangan wag umalis si VP Sara dyan para sa kabataan. Ganun lang yan. Itong mga gigil na gigil, may kunting issue, yan agad yung binabanat nila. Alam na namin kung anong dahilan kaya gustong-gusto nyo maalis si VP Sara sa Department of Education dahil hirap kayo ngayon makarecruit. Kaunti na lang ba kayo? Iilan na lang ba kayo? Ayaw na nila umakyat sa bundok. Nakaraan may post yata si Martin Romualdez, handa daw niyang akyatin yung bundok. Di si Martin Romualdez na lang makyat sa bundok. Kayo, gigil na gigil kay VP Sara ha. Ako, sa kagigil nyo, kagagawa nyo ng issue, tingnan nyo nangyari, mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara. Saan na yung mga naninira sa kanya? Hindi kilala. Sus talaga, Franz Castro. Ito, nag-ingay to bigla nung bumanat si Lisa Marcos kay VP Sara. Nag-ingay agad. Mag-resign na si VP Sara. Mag-resign siya, DepEd. Parang gusto mo yata pumalit Ayaw mo pa sabihin huwag ka maya. Sabihin mo na. Sige, sabihin mo na. Kahit hindi mo sabihin, alam na namin. Gusto mo rin dyan Dito lang. Thank you. Bye-bye.